Sinasamba ka namin dahil ikaw ang Diyos na buhay na siyang patuloy, Lord, na nagmahal sa amin na sa kabila ng hinaan namin, patuloy, Lord, na nagiging tapat ka, patuloy ang katapatan sa iyong mga salita na iyong salita ay hindi nababali, Lord Jesus. Lord, patawad pa kung minsan, Panginoon, nalilimutan namin, Panginoon, ang mga dapat namin kalagyan. Ngunit, Lord, ikaw, Lord Jesus, ang patuloy na siya nag-aamal sa amin, patuloy na nagbibigay ng inspirasyon, hallelujah. At dalahin ko, Panginoon naman, nasabi mo sa Psalm 1:3 na kami nakatayo sa tabi ng batisan ng Lord Jesus, na patuloy na lumalang, Lord. At dalahin ko, Panginoon naman, na ito, Lord Jesus, patuloy na mangyari sa aming mga buhay, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, dahil ikaw, Lord, na nagbibigay ng pagpapala, ng proteksyon sa bawat isa, proteksyon sa bahay panambahan ko, Lord Jesus. Even, Panginoon, sa aming family, sa Pilipinas, sa aming mga sister wives, sa aming mga anak, o Lord, nandiyan ka o pabigyan ng proteksyon ang bawat family namin, Panginoon. Lord, napakabuti mo, Lord Jesus, sa dalayan ko, Panginoon, anuman, hallelujah, ang nararamdaman ng bawat isa, in your name, Almighty name, O Lord Jesus, ito'y mamawala, Panginoon, dahil marapat lamang, Panginoon Jesus, kasampahin ka namin sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan na may kasiyahan dito sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa mga kapatid na nandito, na nagdaan, ang mga oras, sa mga nanundo, sa nagluto, Lord Jesus, sa mga musician, Lord Jesus. Malaking ko, Panginoon naman, nagabayan mo ang bawat isa sa amin, lalo-lalo na, Panginoong Isus, ang magdadala ng iyong salita, sa testimony, sa healing mo, Lord Jesus, hallelujah, even, Panginoon, sa victory of faith. Maraming salamat sa iyong pinapataas na pagpulit ang sangka sa tayong Panginoon Jesus, sa gabay patubay na iyong maraming Espiritu. Amen. Amen, praise God. Magpala kami mga kapatid. Ako po pala yung testimony ngayon kami. Hallelujah. Magpala kami sir. Sa muli po mga kapatid, magpala kami sila. Ako po pala si Kuya Larry. Ako po ay nagagayak na makilala kayo sa isa. At sa katunayan po mga kapatid, ay meron pong purpose yung pagkakaroon natin ng pagkakilala sa bawat isa. Kaya sa gabi ito mga kapatid, nandito po tayo sa testimony time kung saan magkaroon tayo ng excitement na maipatotoo yung ating mga na-receive na kabutihan na ginawa ng Lord sa ating buhay, lalong-lalo na sa kay Tita Juliet. Siyempre, welcome po ate na first time sa gawain ng service ng Panginoon. Kaya welcome po kayo dito sa lugar na ito kung paano natin ipatotoo yung kabutihan ng Lord. Kaya hindi mo na po kayo tatawagin natin pero malaya po kayo yung dito. Kaya ganoon naman, ang ate Juliet po ay kung hindi po nalilingid sa iba, siya po ang may bahay ng kapatid na si Kuya Eli. Galing po sila ng Cagayan. Si Ate Juliet na po yung magpapatotoo, magpapakilala. Amen? Amen. Praise God sa buhay mo, Kuya Larry, at sa buhay ng bawat isa. Purihin ng Lord. At nakaka-bless na narito po ako ngayon, nakasama ko kayo. At sabi ko nga sa devotion, God is good. And everything is possible sa Kanya. Biruin nyo yung pagkakataon na to. No? It took, sabi ko nga sa devotion, 4 na vehicle. It took 1 bus, 2 airplanes, and 1 car para lang makapag-fellowship sa inyo. So, ang kabutihan ng Lord, mga kapatid, hindi ko
mabilang. No? Hindi ko na maisa-isa sa dami. Na mula nung na-encounter ko si Jesus, na nakilala ko siya ng totohanan. So marami siyang binago, maraming na-reveal no, sa buhay ko, sa personal, sa buhay naming mag-asawa. So napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. At special na pasasalamat ko talaga sa Lord, no, yung pribilehyo talaga na makarating dito. So, 5 years ago, yung plano, but then hindi po nangyari. Pero may purpose pala ang Lord, mga kapatid. So, the best yung kalooban niya para sa atin. Amen. And, yun, nakakagalak. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Narito ako sa So, yun, mga kapatid. And, within 3 months, so nandun yung kagalakan na makasama ko kayo every gawain. So, yun yung main purpose ng namin, mag-asawa, na katagpuin ang Lord kasama niyong mga kapatid. So, nakaka-excite. Alam kong may gagawin pa ang Lord sa bawat isa. And, yun, I'm so thankful talaga, mga kapatid. So, maraming salamat din sa mga buhay niyo. So, yun po, to God be all the glory. Salamat po sa buhay mo, Ate Julie. At sabi po sa Matthew 26, mga kapatid, sabi po dito, Matthew 19:26, ang sabi po, ngunit pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, sa mga tao ay hindi ito mangyayari, subalit sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Kaya purihin ng Diyos sa buhay ninyo, ate, kuya, na ang lahat ay may purpose po at sa kabutihan ng Diyos ang lahat ng imposible ay gagawin posible ng Panginoon yan. Basta't yung tamang faith at saka pagtitiwala natin sa Panginoon na hindi mawawala, wala pong imposible ng lahat. Halong-lalo sa ating mga desire. Basta patunguhan po lahat sa pagpapala sa Panginoon. Kaya yung susunod po, baka mayroon pa po. Amen. Yeah, God is good. And all the time, God is good. Praise the Lord. Amen. Talagang tunay na napakabuti ng ating Panginoon, no? Kuya at ate, no? Hallelujah. At unang-una po sa lahat ay isang pinagpalang gabi po sa bawat isa, no? I'm thankful to our Lord, no? Hallelujah. Dahil last week, no, nandoon si Ate Juliet sa bahay. At before siya umalis ng Friday night natin, no? Hindi alam ni Sister Wife na nag-message na pala yung sa visa niya, no? Hallelujah. Nakita niya lang nung nakalis na si Ate Juliet kasi nga is doon si Ate Juliet, naka-focus siya doon sa kapatid, no? Hallelujah. Dahil sabi ko sa kanya, entertain mo talaga yung kapatid. Kasi most sa mga kapatid, no, nakarating na sa bahay yung bawat pamilya. Kaya papasalamat talaga ako sa Panginoon dahil ang bahay naman is open pagkadating sa mga ganyan mga bagay, no? Welcome lahat. Kaya sa mga hindi pa nakakarating din sa bahay, welcome po kayo mga kuya at ate, no? Then, papasalamat ako sa Panginoon dahil nga yun nga po ay lumabas na po yung visa ni Sister Wife at darating na po siya this coming Saturday po ng 6:30. Pabuti po si Lord, no? Isa po yun sa mga panalangin din, no? Hallelujah. Dahil nung time na nagsisimula ako sa ganitong gawain, no? Ang panalangin is laging tinutugon ng Panginoon. Unang-una nga is yung nagkaroon ng gawain dun sa bahay, no? Salamat sa mga kapatid na dumalaron at nakapagsimula ng gawain, no? Hallelujah. Which is yun naman talaga ang nais ng Panginoon. Talagang may mga ginagamit na kapatiran. Dahil wala namang ibang gagamitin ng Panginoon, kundi yung mga lingkod niya, no? Hallelujah. Kaya talagang labis-labis ang pagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Then, yun nga po, no? Hallelujah. Tinugon ng Panginoon yung panalangin na, yung, alam niyo yun, yung pagka nanalangin ka na Lord, yung ang nais ko sa makasama ko yung mga mahal ko sa buhay sa paglilingkod sa iyo. So, this is the time, no? Hallelujah. Kaya I was thankful talaga sa ating Panginoon. Hallelujah. At the same time, no, yung panalangin din na
hindi may yung gawain dun sa Makati, even doon na pumunta rito ang aking may bahay. Ang Panginoon naman isang mag-work doon na katulad kay Maricar nung umalis siya. Noon na ipatotoo ko na nga rito na walang makakatulong si Mrs. dun sa gawain sa Makati. Pero ang Panginoon talaga ang siyang nagpapadala ng mga manggagawa niya. Kaya mabuti talaga si Lord mga kapatid. Pagka yung desire mo is yung talagang yung makilala mo siya ng lubusan, tapos yung undesire mo is yung makapaglingkod sa Kanya ng totohanan, no? Ang Panginoon ay kikilos sa bawat buhay natin. Kaya ako po ay talagang labis na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa buhay mo, Kuya. Ito po yung first part sa'yo, Kuya. John 14:13-14. Ang sabi po dito, at naman ang inyong hingin sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin upang maparangalan ang Ama sa Anak. Kung kayo hihingin ng anumang bagay sa aking pangalan, ay gagawin ko. Kaya mapalit po tayo mga kapatid. At ito po yung isang verse na nagbibigay sa atin ng katiyakan bilang mananampalataya sa Panginoon na kung tayo ay mayroong tamang relasyon at pakikipag-ugnayan sa Panginoon, lahat po na ating hihingin sa panalangin sa Kanyang pangalan, wala pong hindi gagawin ng Panginoon kundi ipagkaloob ito at ibigay sa atin. Kaya napakaparad po ng bawat isa na lagi natatagpuan sa presensya ng Panginoon dahil andun po yung pagtuturo sa ating mga buhay. Bilang isang Kristiyano, kailangan lang po natin talaga is yung tamang relasyon sa Panginoon upang tayo magkaroon ng matibay at magkaroon tayong matatag na pananampalataya sa Panginoong Diyos. At baka meron pa pong isa. Amen. Pagbalang gabi mga kapatid. Nais ko lang din ipatotoo yung kabutihan ng Lord. Dahil alam niyo mga kapatid, yung nasabi ko na nga sa inyo na kung ano yung pinalangin ko sa Panginoong Diyos, yun yung eksaktong tugon mga kapatid. Mula sa yung pinanalangin ko na po na sabi ko, Lord, na makasama ko na ang aking may bahay sa paglilingkod, na kung loobin mo na makauwi ako, doon kami maglingkod, na kasama ko siya, nang mula kami ay binago mo. Pero kung dito mo, Lord, loobin sa Saudi, let your will, Lord, will be done, Panginoon. At dito niya mga kapatid, marami kong nag-attempt na magbakasyon. Nag-file na ako, tapos na-cancel. Nag-file ako, na-cancel. Sabi ko, Lord, ano ba ang purpose mo dito? Ano ba ang plano mo? Bakit hindi ako makauwi, makabakasyon? Nandun na yung 15 days na lang yata, na-cancel yung bakasyon. Kaya mula noon, sabi ko, Lord, ano ba ang purpose mo? Ano ba ang plano mo, Lord? Kasi ang desire ko, sabi ko, Panginoon, ay yung ma-witness ko, yung dalawa kami ng may bahay ko na naglilingkod sa iyo. Kasi yun ang pinaka-desire ko mga kapatid eh. Kasi mula nung binago tayo ng Panginoong Diyos, hindi ko pa nakasamang may bahay ko eh. Tapos, ganun din siya, binago ng Lord, na malayo kami sa isa't isa. Kaya ang desire ko naman ngayon, sabi ko, Lord, ay yung maglingkod kami, nakasama ko siya ngayon. At sabi ko, Lord, kung doon sa Pilipinas, let your will, Lord. Kung dito man, Panginoong Diyos, ganun din, Panginoong Diyos. Panginoon, sabi ko. So, lumipas ang buwan. Tapos sabi ko, nag-pray pa rin ako na nag-pray. Tapos ang unang pinala sa akin mga kapatid ng Panginoong Diyos, sasakyan. Nag-pray ako sa sasakyan. Sabi ko, Lord, kung loobin mo na makarating ang may bahay ko dito, ito ang sign na makakuha ko ng sasakyan. Alam niyo mga kapatid, 1 week, sinaman ako ng Kenas kasi sinabi ko sa kanya na sabi ko, Kuya, ganito. Tapos sabi niya, nag-pray kami sa sasakyan niya, sa kay Daihatsu. Tapos pumunta kami ng Kia. Doon sa araw na rin yun, pre-nasis na yung anong sasakyan. Tapos Thursday yun, tapos next Thursday, 1 week lang, nakuha na, lumabas na. Sabi ko, Lord, ito yung sign. Sabi ko sa kanya, ito na Panginoon. Ito yung hiningi kong sign. Tapos,
nag-pray ulit ako. Sabi ko, nung naalala ko nung IP, na yung panalangin dito mga kapatid, natitawag ko sa panalangin dito na yung ang process ng visa ng Ate Juliet ay ma-release, may process na walang hindrances. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, Lord, kung umpisahan ko ito na mahirapan lang ako, Lord, wag mo nang ituloy. Pero kung umpisahan ko ito, Panginoong Diyos, na ikaw lahat at hindi ako maghirap sa papeles, Lord, sa pag-approve sa Pilipinas, mula rin pa sa Pilipinas, Lord, wag mo nang ituloy. Alam niyo mga kapatid na nangyari, lahat mula nun yung pagkuha ng September, mabilis lang. Tapos after 3 days lumabas, padala ako kay Ate Juliet. Tapos after, sabi niya, nung dinala niya sa embassy ba yun? O sa agency, ang sabi daw sa kanya, 15 to 1 month ang magantay. Pero sabi ko, hindi totoo yan. 1 week lang yan, lalabas na yan. Alam niyo mga kapatid, yung declaration na yun, 1 week nga lumabas siya. Kaya sabi ko, Lord, lumabas na yung visa niya. Ngayon ito na naman, Panginoon Diyos, sa migration. Panginoon, sabi ko, nawa wala siyang, lahat ng hindrances, Lord, sa immigration, lahat ng makausap niya, Panginoong Diyos, is-in-amen sila sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, nangyari ulit yun. Mula sa Pilipinas hanggang dito sa Saudi, dire-diretso lang siya. So sabi ko, Lord, napakabuti mo. Tapos doon sa plane ticket, yung one way doon mga kapatid, na hindi lang totoo yung dami. Dapat babayaran yun. Libre yun ng travel agency. Which is magkano bayad mga kapatid, mahal din ang bayad nun. Pero nilibre yun, yung pabalik dapat sa Pilipinas. Yun yung binayaran, yung papunta rito, yung totoong plane ticket. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi ang sinabi ko kay Lord, darating ang may bahay ko dito na hindi ang purpose ay pasyalan namin ang pinakamagandang lugar sa Saudi na to. Pero Lord, pupunta siya rito na mag-serve kaming dalawa. Hindi man Lord namin mapuntahan ang mga lugar na magaganda, pero ang importante sa amin, Panginoong Diyos, kasama ko sa maglingkod. Sabi ko sa Panginoon. Kaya sabi ko na napakabuti ang Diyos mga kapatid. Dahil lahat yung panalangin ko, ang ganda. Eksakto na lahat ng panalangin ko, eksakto yung binigay ng Lord mga kapatid. Kaya sabi ko, Lord, napatunayan ko na natutoo ko talaga sa akin. Kaya sabi ko sa akin, may bahay na maglingkod po tayo. Kaya sabi ko na nawa na magtagal dito ng 6 months. Ang panalangin ngayon mga kapatid, ang mag-stay sa rito ng 6 months. At biyan pa yan, more than pa dyan. Kasi si Lord man ang makapangyarihan, hindi man yung principal nila, hindi man yung kung ano yung tao doon nakausap nila sa pagdating sa pangalan nun, sa pag-lead niya eh. Si Lord ang may kapangyarihan sa lahat eh, hindi man yung mga tao doon eh. Kaya sabi ko, Lord, sundan mo lang. Kaya mabuti ang Diyos mga kapatid, makapangyarihan ang Diyos natin. So yun lamang po, so, God glory mga good. God bless ka sa lahat. Praise the Lord, sa buhay mo kaya. God bless sa inyong dalawa, kapatid. Ito po yung maisasabi ko lang sa inyo na patungkol doon sa desire at saka plan sa ating mga buhay. Ang pag-asa sa ating hinaharap ay lagi nasa Panginoon. Kaya ano man yung mga desire natin, ano man yung mga plano natin, subalit yung plan ng Lord ay pinaka-the best talaga mga kapatid. At ito po yung ibig sa yung verse ko yan na isa sa mga laging nababanggit. Ito po ay nagmumula sa Jeremiah 29:11. At ito po ay sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas.
Kaya napakapalad po natin mga kapatid na ang plano ng Diyos sa ating mga buhay ay hindi nagmamaliw at hindi ito nagbibigay sa atin ng shortage o pagkukulang. Dahil lagi pong eksaktong time at lagi pong nandoon po yun nakabukod sa atin dahil yun na po yung plano ng Diyos para sa ating buhay. Kaya ano man yung mga plano natin, mga magagandang plano man yan, mga desire man yan, but only the God's plan na magkaroon tayo ng katagumpayan dahil siya mismo ang may plano sa ating mga kapatid. Kaya salamat po sa inyong buhay, mag-asawa, nawa ang kapayapaan ay magsilbing magmamagitan at ang Panginoon na siyang magbigay sa inyo ng wisdom sa kalagitnaan ng inyong pagsasama mga kapatid. Baka meron pa pong hahabol, kung wala na po ay meron pong awit yata. Hahabol ba mga kapatid? Meron pa pong slot. Amen. Meron pa pong slot at meron pa po tayong 5 minutes remaining. Ay wala na talaga. So, God bless po sa lahat mga kapatid. Pagpalain po nawa ng Panginoon ng bawat isa sa ating mga buhay at mayroon pong aawit ngayong gabi mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mabuti pa ang Panginoon mga kapatid. So, sana na lang tayo po sa mata sa Panginoon sa mga bagay na nagkaroon niya sa atin. Lalo na nadagdagan na naman ng panibagong tao ng inyong lingkod. So, salamat sa Lord sa nilikha. Hallelujah. Pagkat ang Panginoon natin walang hanggan na lumikha mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa Psalm 95:3, sapagkat si Yahweh siyang dakilat makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit sa sinuman na dino Diyos. Hallelujah. Sa English po, for the Lord is the great God, a great King above all gods. Amen. Hallelujah. Sa lahat po ng nilikha natin Panginoon, wala po tayong masabi, ngunit tayo mabangha na lang. Amen mga kapatid, sapagkat lahat ng ginawa natin Panginoon, napakaganda, napakabuti. Hallelujah. Kaya awitan natin siya sapagkat siya ay kamangha-manghang Diyos. Ang Diyos lumikha ng langit. Ang Diyos lumikha ng lupa. Ang lahat umaawit sa himig ng langit. Lumikha ng araw. Ang bawat bituin, iniwan at bituin. Ang lahat umaawit. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaapaw. Ganun ka ng dagat, mga punong nagbibigay kulay. Mga iyong umaawit. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaapaw. Kamangha ang iyong nilikha.
Pinagpalang gabi. Talagang nakakamangha ang mga likha ng Diyos. Amen po. Amen. Sino naman mga ng likha ng Diyos? Amen ba tayo dyan? Lampakan natin si Lord. Praise God. Nakakamangha talaga pag ang Diyos ang lumikha dahil perfection po ang lilikha ng Diyos, no? Na kung saan binigyan niya lahat na para maranasan natin yung buhay na nais natin at mga plano niya sa ating mga buhay. So it's giving time. Are you ready? Praise God. So pinagpalang gabi po sa bawat isa. So last time, pinag-usapan natin ang giving, a blessing of giving. Na paano po ba na pinagpala yung nagbibigay? Kasi hindi naman tayo makapagbigay kung hindi din tayo pinagpala. Amen? So nagbibigay tayo dito mga kapatid, is pinapractice natin ito dahil alam natin na pinagpala na tayo. Pinagpala ba ang bawat isa? Yes. Amen? Praise God. So, patuloy tayo mga kapatid. So, alam natin na very well known at palagi pinapangaral mga kapatid na ang puso ng Biblia is matagpuan natin sa John 3:16. Amen? Which is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe will not perish but have everlasting life. Makita natin dito that ang unang nagbigay po is ang Diyos. God is the one who gave, and He is a generous giver, na kung saan we found the heart of the Bible, kapatid, dito sa John 3:16. Bakit? Because that is also our salvation. When God gave His only Son, when we receive it, we save. Tayo po ay naligtas, kapatid. Now, since mga kapatid, na ang puso ng Biblia is nandun yung pagbibigay, so, napakahalaga na maunawaan din natin na ang pagiging Kristiyano, so the Christianity, the heart of Christianity, mga kapatid, is giving. Tama po? Kasi since na yun ang nagiging puso ng Biblia, mga kapatid, ang pagbibigay, na ang Diyos ang unang pagbibigay, so pansinin natin na ang Christianity din, ang puso sa pagiging Kristiyano is giving, mga kapatid. Bakit po? Dahil sa pagbibigay, mga kapatid, amen, it actually reveals. Ano pong ni-reveal ito, mga kapatid? Pagdating sa pagbibigay, your relationship to God. If we are really a born-again Christian. Because it is, sabi dito is, kapatid, ang sabi niya dito is, the God that who gave. So it means, mga kapatid, one way to show your love to God is through giving. It reveals itself, the nature of love, by giving. Wala na pong iba, mga kapatid. Kasi inherently, the human is very greedy. Yan talagang katotohanan, mga kapatid. Kahit ikaw, sarili mo talaga yung ililigtas mo, sarili mo talaga yung uunahin mo, sarili mo talaga yung, ano po, bibihisan mo. Lahat, mga kapatid. Kaya tinuturuan tayo ngayon dito, sa part 2 na pinag-uusapan natin, mga kapatid, para ano ba yung attitude natin towards giving. Kasi dito natin maunawaan, it reveals kung meron ba talaga tayong relasyon sa Diyos. So, through giving, it reveals our true relationship to God. Kasi since the giving is the heart of Christianity, because the heart of the Bible is, for God so loved the world that He gave. Tama po, He gave, kapatid. He gave. Kaya pinapractice natin ito, kapatid. Dahil isa sa mga, sa katawang lupa ito is yung lust, greediness, kapatid, isa yan. Tatlo po yan, no? The lust of the flesh, the lust of the eyes, ay yung greediness ng isang tao. Kaya nga, para magkaroon tayo, mga kapatid, ma-overcome natin yung greediness is giving, mga kapatid. So now, giving is a blessing. Now, sabi din Luke 6:38, ang pinaka main verse natin, introduction, give and it will be given to you. Get good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured out to your lap. For with the measure you use, ano yung takalan na ginamit natin sa Panginoon? Minsan, let's face the reality. Minsan, takalan natin ng Lord na barya-barya natin, ano? Yung sobra-sobra. Siya sabi niya, for with the measure you use, what measure you use in terms of giving to God? Ang sabi, it will be measured back to you. Very clear. That is, the Lord Jesus speak Himself. Kapatid.
there is no doubt that if we experience the blessing through giving, mga kapatid, is we have to know ang pagiging puso natin sa Kristiyano. At doon maunawaan natin kung ano ba ang relasyon natin sa Diyos. Dahil hindi man tayo nagbibigay para pagpapalain. Nagbibigay tayo dahil pinagpahala tayo, kaya kaya mo magbigay. Pero ang pagbibigay, meron siyang harvest, kapatid. Kaya nga palagi natin tinuturo ito pagdating sa giving, mga kapatid. So first one, principle na pag-usapan natin sa part 2. 1 Timothy 6. Ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, instruct those who are rich in the present age not to be arrogant or to set their hope on the uncertainty of the world. Uncertainty. Bakit uncertainty? Dahil walang kasiguraduhan ang mga kayamanan. But, ang sabi niya, you have to set our hope on God who richly provides us with all things to enjoy. Ang sabi niya sa 18, instruct them to do good, to be rich in good works. Na kung mayaman tayo sa pera, dapat mayaman din tayo sa mga kawang gawa. At hindi lang yun, to be generous, mapagbigay at willing to share. Storing up for themselves a good foundation. Sige kapatid, ang pagbibigay is there's a good foundation in age to come. So ibig sabihin, hindi ka nagbibigay para ngayon. You are giving sa mga araw na darating. Kasi you are taking the harvest eh. Ang sabi niya, so that they may take hold of life that is real. So the real life, kapatid, is in God that we can hold on it through the giving way. Bakit po? Because giving can destroy the power of greed, lalo na sa mga mayayaman. Tama po, kapatid. Kaya it's a blessing. Yung attitude natin, it will be broken ang greediness. Kaya nga, we practice. Because God first show His giving unto us by giving His only Son. Pangalawa, mga kapatid, hindi ko ito habain. It is also the kingdom principle thinking. Giving is to trust in God's provision. Na pag tayo nagbibigay, di ba minsan parang nagbibigay tayo na, ay, di ko ito magbibigay, wala na akong allowance eh. Tama na ito isang buwan. Tama po, kapatid. But anong sabi ni Solomon, ang pinakamayaman? A generous person will be enriched and he who gives a drink water will be receive water. Na kung ikaw nagbibigay ng tubig, ang sabi niya, you will be also refreshed. Now, dito sa 24, a person gives freely, yet gains more. Paano po nangyari ito, mga kapatid? Ang taong nagbibigay ng malaya is mas lalong makakaroon. That is, in natural thinking, mga kapatid, cannot be understand in our human thinking and carnal mind. Na nagbibigay ka sa mundo, pag nagbibigay ka, di ba mawalan ka? Pero ang sabi ng Lord dito pa, another withhold what is right. Withhold, yung hinawakan mo. Sabi niya, only to become poor. Di ba minsan nag-withhold ka, nag-iipon. Lalong umihirap. And that is a kingdom principle. Na di mo siya piling baliin, mga kapatid. Kaya nga dito, pinapaunawa sa atin the divine principle that it does not make sense in natural and understanding. That the more ka magbibigay, di ba, sabi niya, you gains more. Di ba, pag tayo ay nag-iipon, akala natin na you gain more. But in divine principles, in kingdom thinking, kapatid, ang sabi niya, the more that you give, the more that you have. The more that you withhold, the more that you don't have. Very understandable. But that is a mindset of kingdom thinking. Now, saan tayo ngayon na thinking, mga kapatid? Are we really giving trust in God's the provision sa araw ng bukas? Wala pong masama, mga kapatid, na you are kumbaga mag-iipon, kung mayroon kang pinaglaanan. But the thing is, huwag natin kalitaan. Ang sabi niya, another withhold what is right. What is right in the Lord, mga kapatid? Yung ibig sabihin yung pagbabalik, pasasalamat sa Kanya sa pagbibigay. Kasi usually sa atin, kinakain kasi natin lahat. Wala, di tayo nag-iwan ng seed. Pag may mga prutas, hindi po kinakain ng seed. Mga kapatid. Kahit pwede mong kainin po, hindi mo siya kinakain. Bakit? It is for your future's sowing sa kinabukasang pagtatanim. Kung anong tinatanim mo, anong ipagtatanim mo, kinakain mo lahat. Amen. At ang seed, mga kapatid, is very special pag kayo po ay magsasaka. Hindi po yung mga
yung mga reject. At usually, yun ang sa atin, mga kapatid. Then if we want to be aligned with the principles of God, kapatid, and that is God's principles sa ating mga buhay. Wala pa sa pilitan, no? Tinuturo lang natin yung ano nasa salita ng Diyos, mga kapatid. Pangatlo, mga kapatid. So, this is the time. So, pamilyar kayo sa story ni Dorcas o Tabitha, na ang sabi niya dito, she is always doing the good works and acts of charity. Kumbaga, walang bayad. Anong ginagawa niya, mga kapatid? Gumagawa po siya ng mga balabal para sa mga widows doon sa that is in the place of Joppa. Kaya nga, yung sabi sa 37, she became sick and died. So, nagkakaroon po na umiyak yung mga widows doon, mga kapatid. At nandun si Peter, mga kapatid, ano po? Ang sabi na, all the widows approached Peter, weeping and showing him the robes and clothes that Dorcas had made while she was with him. So, pag sabi natin, mga kapatid, na namatay na, mayroon na po ng verdict, yung mayroon na bang hangganan na. Pero since na ang mga taong ito, mga kapatid, is nagkakaroon sila ng tinatawag na a sense of, kumbaga mga kapatid, you can say na parang hindi matatanggap ba ang kung anong nangyari doon, the time. So doon pinadala si Peter, mga kapatid. Ang sabi niya dito, mga kapatid, so Peter sa 39 got up and went with them. When he arrived, they led him into the room upstairs. And all the widows approached him. Dito na, mga kapatid. Anong ginawa ni Peter dito, mga kapatid? Okay. He gave her his hand and helped her stand, and he called the saints and widows and presented her alive. So, through giving, kasi nakita nito na napaka-charitable ang babaeng ito, lahat ng ginagawa niya is very charitable, walang bayad, kapatid, tandaan natin yan, hindi lang balabal, but clothes. Ang nangyari ito, mga kapatid, hindi lang matanggap na namatay si Dorcas, so mayroon pong divine intervention. Ano po? She is alive again. Di ba amazing yan, mga kapatid? And it's also the same, mga kapatid, sa Malakay 3:10. Ano ba ang sabi ng Lord? Test me on this. Do you want to divine intervention sa ating mga buhay? Guys ba natin na magkakaroon ng Lord, yung ano ba, invite mo si Lord sa sitwasyon, Lord, bitahin nga kita sa sitwasyon na mayroon ako. Because yan po, kagalaw, mga kapatid, ang sabi do, test me on this. Sa lahat ng Biblia, mga kapatid, isipin mo, sabi ng Lord, He challenged us to test Him. Matitest ba natin si Lord? Hindi. Yes, God, He is, come on, di siya pwede matest. But ang sabi niya sa Malakay 3:10, test me on this. Bakit? Because He wants to intervene in your financial. Kasi ang sabi niya na hindi niya, papahintulutan yung mga devourer. So, ibig sabihin, there is a devourer in this world. Sa paghihirap natin, pagtatrabaho natin, pag-iipon natin, take note, kapatid, there is a devourer na si Lord lang ang kaya mag-protect niyan. Ibig sabihin, He will intervene. Now, if you are very wise enough, kapatid, amen, if you are wise enough sa ating mga buhay, then I say to you that there is a divine intervention, kapatid, pag nandun yung pusong pagbibigay. Sino yung pinuntahan ni Peter, mga kapatid? Doon isang sundalo sa Acts. Na sabi, nakita ng Diyos ang iyong pagbibigay. Isang hintil. Bakit pinuntahan siya ni Peter, na pinadala talaga si Peter doon na hindi dapat ang mga Hudyo pumunta sa mga hintil na bahay. Cornelio. Bakit po, mga kapatid? Because there is that the Lord see the hearts of a person through giving. So, the Lord intervened. Even now, mga kapatid, this is life itself. Namatay na, but ang mga tao, yung tinulungan ni Dorcas, umiyak, pinadala si Peter. Bakit? Because they cannot accept. Di ba, minsan may mga tao na di ko ma-accept, napatay na itong taong to. Na if you want, kapatid, the verdict, kasi the verdict nandiyan na, patay na eh. But there's a miracle in God. A divine intervention, if we believe in this. Kapatid. Ito yung sekreto sa mga pagbibigay, kapatid. It provokes the divine intervention. It triggers. Nag-trigger ba, kapatid, sa mga milagro ng Diyos? Kaya ang sabi ng Lord, test me on this. Subukan niyo ako dito sa pagbibigay. Minsan, di pa natin challenge sa sarili natin. Totoo, mga kapatid, hindi naman aaminin ko yan. Pagdating talaga yung, alam mo, yung, minsan, pag nagbibigay, isipin mo talaga na mayroon ka pang bibili na something, kapatid. Hindi ko sinasabi dito lang, basta patungkol sa gawain ng Panginoon, kapatid, give it.
Kasi mahalaga yung mga kapatid. Hindi dahil parang sa Panginoon mahalaga yan kasi ikaw pa rin at ako ang makapagbenepisyo. Tandaan natin yan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Giving is the secret of the abundance of life. Tandaan natin kapatid, pag ang isang tao walang puso, ano mangyari? Mamamatay, ano? Mamamatay. Kahit ang iba, kahit walang utak mga kapatid, pwede sila magiging brain dead, gulang katawan, pero ang tao, pag walang puso, ano mangyari? Hindi po pwede. Either you will be, ano po kapatid, mamamatay ang tao pag hindi na, wala ng pag-asa pag walang puso. So take note that the heart of Christianity is giving. Take note that the heart of God is to give. Take note that the Bible, the heart of the Bible is giving. So ikukulit natin yan mga kapatid. Giving now, it gives me the abundance life. Giving now, it gives me the abundance harvest. Tama po, abundance harvest kapatid. Kasi yun naman sabi ng Bible. Giving now, it gives me, ano po kapatid? It protect my finances. God will intervene. Ibig sabihin, doon sa simula sa pagbibigay. Now, take note mga kapatid, God doesn't see kung magkano po ang binigay mo. Mga kapatid, kung gaano ba kalaki. Tandaan natin na God does not judge on how much you give, but how your heart through giving. Kumusta? It means mga kapatid is, kumusta ang puso natin pagdating sa pagbibigay? Namali yung sentence kanina. Kumusta ang puso natin sa pagbibigay? Kasi hindi ito nagmamatter sa laki binigay mo. Nagmamatter ito, mga kapatid, sa, alam mo yung, sa freely sa pagbibigay mo, yung nandun yung puso na ibibigay ko to kay sa Lord dahil I trust in you my provision, I'm trusting you my life, I trust you my finances. Yan po mga kapatid ang pagbibigay. And you are, malaya po kayo magbigay mga kapatid. Kahit ano ang bibigay, God does not judge kung magkano yan. What it matters is the weight of your heart through giving, mga kapatid. But take note that giving is the secret of the abundance. Wala na itong iba mga kapatid. The abundance from God is, it's a principle through giving. Amen? Praise God. Tayo po tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Let's raise our hands and uplift to God. Trust Him, His provision. Alam natin kapatid na pinagpala na po tayo. Kasi andito tayo mga kapatid, nakahinga tayo, gumising tayo, na-enjoy natin ang buong araw. Kaya sa oras na to mga kapatid, this thanks God. Lord, thank you for your goodness. Lord, thank you God that you never leave us nor forsake us. Lord, thank you Lord that you're always there for us, O Lord God. We thank you for all the works of our hands. Bless it, O God, the company, sa mag-isa sa amin, Lord, lahat ng aming mga managers, supervisor, nakasama, Panginoon, sa trabaho. Lord, bless them in the name of Jesus. And use them, O Lord God, to be the vessel of our blessing. Na nagmumula sa iyo, Panginoon, gamitin mo ang mga company ito, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala sa iyong mga lingkod. And Father God, hallelujah, alam namin, Panginoon, that you are the source of everything. You are the source na meron kami ibinang ang buhay namin. Lord, salamat. Na sa gabing ito, Panginoon, alam namin na pinagpala mo na kami, Panginoon. Lord, we pray that give us the heart to give. A heart to give into your vineyard. Na sa gabing ito, Panginoon, you touch every heart. You touch every heart. That there is a heart of giving in this church in the name of Jesus. Pagpalain mo ang lahat ng aming pupuntahan, ang lahat ng aming lalakarin, ang lahat ng aming gawa ng kamay, Panginoon. Lord, we pray that protect every finances, every word, every Lord, na mga plano, Lord God, patungkol sa iyong kalwalhatian. Sa gabing ito, Panginoon, we declare and rebuke any devourer na lalapit sa aming mga buhay, even sa financial, in the name of Jesus. And Lord, we declare restoration sa lahat ng ninakaw ng kaaway, Panginoon. Sa lahat ng inuha ng kaaway, we declare to be restored right now in the name of Jesus. And we receive it by faith, Lord, the abundance of your grace. Tonight, Lord, we will celebrate that we will receive already your goodness in the name of Jesus, we pray. All people says we believe, Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
1. Hallelujah. Para malaya tayong makaawit sa ating Panginoon. Amen, no? Hallelujah. We will rejoice tonight because that God is good. Amen. Hallelujah. He is always good in our life, no? Yan ang Diyos na meron tayo mga kapatid. Kaya sa gabi ito, hallelujah, malaya tayo. Itaas ang ating mga kamay. Amen. Malaya tayong upawit, ibuka ang ating mga bibig. At malaya tayong sumayaw para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang Panginoon, hallelujah, ang Diyos na buhay, hallelujah, ay laging nandiyan para sa kanyang mga lingkod. Amen. Hallelujah. 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 Jesus. I know you rescued my soul. His blood is for me. I believe. I believe.
kapangyarihan sa lahat. Hallelujah. At wala nang iba pa ang pangalan mo, Lord God, na pinakamataas, O Lord, kundi ang iyong pangalan lamang. It is Jesus, Jesus Christ, our King, O Lord, our Savior. Hallelujah. And no one can compare to you, O Lord. Hallelujah. You are our God, our Savior. Hallelujah. Our Almighty God. Hallelujah.